Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR at ito ang mga karibin natin. Breaking news, Kongreso nagulat sa bagong pasabog. Dan Fernandez nagulantang sa nilabas ni Atty. Topacio. Ayan mga kabayan, patuloy po rin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kabayan, bago po natin i-play ang video ito, nako ito mga karibin natin, pakinggan po muna natin si Sir Ted Filon. Nako, talagang tinamaan po ang Kongreso dito po sa kanyang sinabing ito mga kabayan. Ito po. Sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang tinaguriang pinaka-corrupt na budget. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, ito po yung pinaka-kinatay na pambansang budget. Sa kasaysayan po ng Kongreso ng Pilipinas, ito ho, mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan dahil yung NEP, yung pinanggagalingan ng lahat ng ito, National Expenditure Program, na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno. Pagdating doon sa kanila, kunwari at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan na hindi ang pinapangalanan. nagdesisyon para po katayin ang pambansang budget na ngayon. Ito na po yung presidente, sinasabi niya, nahihirapan akong ayusin ito. Diba na pinirmahan din po naman niya. Hindi po. So mga kabayan, ano po bang pinaparating sa atin dito ni Sir Ted Filon? Nako, para sa akin po base po sa aking pagkakarinig sa kanyang statement or sa kanyang pahayag. Mga kabayan, tayo po ay niloloko lang, no? Ng paggagawa nila ng budget, no? Tayo po ay niloloko, tayo po ay pinagsasamantalahan, ano pa? No? Drama lang, no? Drama po ang nangyayari. From the very start ng paggawa nila ng budget, drama lang po. At palagay ko po mga kababayan, sinimulan po nila ito, na dramang ito, no? Dito sa pagsira sa kredibilidad ni Vice President Sara Duterte para yung atensyon ng natin ng mga ordinaryong Pilipino matuon doon po sa kay Vice President Sara Duterte. Paano yan? Kahit gaano ka-busy, no? Buti na lang. Tama talaga, buti na lang po at talagang nabis nitong buy scam na ito. Diba? Ba? Bakit mo mahal? Magpaka-totoo tayo dito. Oo, naku, dapat pala na-review maigi to ng Pangulo. Di ba? Kasi ang pangamba niya, in fairness, na magkaroon na reenacted budget. Titigil ba ang takbo ng gobyerno sa reenacted budget? Hindi. Nagkaroon na ba ng karanasan ang gobyerno ng reenacted budget? Opo. Panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo. At dalawang yata yung reenacted budget. Tuwan-tuwa nga sila. Opo. So yun mga kabayan, meron na palang history ng ganito, no? At very possible naman siya, no? Kasi may history na nga tayo. Bakit sa administrasyon ito nahihirapan, no? Nahihirapan yung Kamara, no? At Senado na gawin ulit nila yung kanilang trabaho? Or mayroon bang pumipigil sa kanila para gawin nila ng tama ang kanilang trabaho? Yun, nagtatanong lang mga kauban. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dito kay Sir Ted Filon? I-comment nyo na lang po. At ito,
Panoorin na po natin itong balitang ito or itong video ito, no? Nako, talagang eto, sana maging ganun pa rin katapang itong si Congressman Dan Fernandez dito po sa pasabog ni Atty. Topacio. Ito mga kompakinggan at bigyan natin ng reaction to. Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Nilinaw ni Atty. Ferdinand Topacio na hindi ang buong Quad Committee ang kanyang hinahabol ngayon sa kanyang reklamo at kundi ay isa doon sa mga chairperson ng naturang lupon. Partikular na hahabulin umano ng kanyang ethics complaint si Santa Rosa City, Laguna Congressman Dan Fernandez. Nagugat umano ang reklamo ni Topacio dahil sa conduct unbecoming at ilang improper remarks umano ng Mga kaubayan, no, bigyan natin ng konting throwback, no? Itong kung paano sila nagkagirian dito. Base po sa napanood ko, kasi itong sa kasalanan rin naman talaga ni, para sa akin, ni Dan Fernandez. Marami po ang nasaktan doon, lalong-lalo na po ang mga attorney, yung mga abogado, mga kaubayan. Bakit? Sinabi ba naman ni Dan Fernandez, mga karibin natin, na parang yung gusto niyong palabasin na gusto ng pagkapirahan, no, ni Atty. Topacio, no, yung kanyang kliyente na si Sandra Ong, diba? Kasi ano daw yung oras, diba? Bayad yung oras niyan, sabi niya. Biruin mo ba naman yan, mga karabin natin? Sino bang hindi may insulto niyan? Diba? Although it is, diba? Bayad naman talaga lahat. Kahit nga ikaw, diba? Kahit nga ikaw, Dan Fernandez, diba? Yung pagsasalita mo sa Quadcom, bayad ka rin, Bakit? Libre ba yan? Tatanong lang, bayad ka rin naman, diba? Sa mundong ito, walang hindi bayad. Ang problema lang, gawin ng tama ang inyong mga trabaho. Sa totoo lang, diba? Maraming nasaktan dun, I think, ako na-feel ko yung mga abogado, yung mga lawyer, mga karibin natin. Doon sa kanyang sinabi, na ito daw ng mga lawyer na ito, no? Nag-a-accel lang ng oras para, kasi, hourly po yung bayad, no? So sabi niya, hindi naman word by word, pero yun po ang gusto niyong palabasin. Pinagkakapirahan lang kayo. Parang pinatatagal lang yung mga kaso ninyo para kumita sila ng kumita sa inyo. Ang tanong po Congressman Dan Fernandez, ikaw ba dyan sa Quadcom ninyo, yung pagpapatagal-tagal ninyo ng mga hearing na yan, hindi ba kayo bayad? Nagtatanong lang po, hindi ba kayo bayad, di ba? Bayad rin kayo. Bayad po kayo ng tax ng taong bayan. Kaya wag kang magmalinis. ang naturang kongresista sa naging pagdinig ng Quad Committee hinggil sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators kung saan ay nakaladkad ang kliyente ni Topacio na si Cassandra Leong. Si Ong ang authorized representative ng Lucky South 99 na sinasabing may kaugnayan sa ilang iniimbestigahan doon sa Kamara. Sa panig naman ni Fernandez, sinabi ng kampo nito na handa niyang harapin ang complaint dahil malinis daw ang kanyang konsensya at lumaganap lamang ng kanyang trabaho at tungkulin sa Quad Committee. Samantala, tiniyag naman ni Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez na kanyang haharapin ang inihaing ethics complaint laban sa kanya ni Atty. Ferdinand Topacio. Haharapin mo talaga yan, di ba? Haharapin mo talaga yan, Congressman Dan, no? Kasi kapag hindi mo yan hinarap, parang umamin ka na rin ng kasalanan mo talaga, di ba? We know. Haharapin mo talaga yan. Ang ang magiging komento ko lang diyan, mga kabayan. Sana ganun pa rin, no? Yung tapang mo na ipinakita doon sa Tuwadcom kay Atty. Topacio, kapag nagkaharap na kayo, ganun pa rin yung tapang na ipapakita mo ngayon, no? Well, anyway, mga kabayan, update, no? Dito po kay Congressman Dan Fernandez, tumatakbong gobernador, yan ng Laguna. Kayong mga taga Laguna, kung nakakapanood po kayo nito, alams na, di ba? Kung ano-anong mga gimmick, update ko lang kayo. Nakita ko kasi kanina
sa Facebook. Yan. Oh. Minsan naglalaba. Oh. Minsan nagwawalis. Meron pa akong nakita isa, ano ba yun na? Basta meron pa siyang ginagawa mga kababayan. Nagpapaligo yan, ha? Grabe naman ito. Legal counsel nga nitong si Cassandra Leong, isang negosyante at sangkot nga sa operasyon o illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators dito sa bansa, partikular na sa may bahagi ng Porac, Pampanga. Sa isang panayam, sinabi ni Fernandez na kanyang sasagutin ang lahat ng mga paratang na ito laban sa kanya. Gayunpaman, hindi naman ito nagkomento dito ang mga batas dahil hindi pa niya nababasa ang nasabing reklamo. Aniya, kapag napatunayan na siya ay may ginawang paglabag, desisyon na naman ito ng komite. Una nang inihayag ni Atty. Topacio na ang ethics complaint na inihain laban sa naturang kongresista ay dahil nga sa conduct unbecoming of a House member, kabilang ang paglabag sa karapatan ng testigong si Cassandra Leong at ang hindi tamang panalita laban sa kanyang kliyente. Hindi naman masabi ng mamabatas na si Fernandez kung bakit siya ang tinutumbok ni Atty. Topacio, gayong may mga kasamahan din itong House leaders. Narito ang bahagi ng pahayag ni Representative Dan Fernandez. Bigyan po natin at tihil naman po dito sa Kongreso yan. Ito matok natin. Hindi ko naman nababasa yung complaint niya. Ngayon ko rin lang nabinigyan. So, tingnan muna natin. Wala namang problema dyan. Di harapin natin. Diba? Di violation tayo. Di pag-desisyon ako. Ganun kasi yun. Diba? Harapin natin lahat yan. Diba? Yan ang bahagi ng paliwanag ni Santa Rosa City, Laguna Representative Dan Fernandez. Tiniyak ng Acting House Appropriations Panel Chairperson at Marikina Congresswoman Stella Luz Kimbo ng 2025 national budget ay naaayon sa batas, valid at ganap na may papatupad. Pahayag ito ng kongresista kasunod. Ayan na naman po sila mga kababayan, no? Ayan na naman po, pinangungunahan na naman po nila. Hindi pa nga naglalabas yung korte ng kanilang desisyon eh. Alam nyo kayo, mga mambabatas, no? Kayo ang gumagawa ng batas. Hanggang paggawa lang kayo ng batas. The implementation, doon po yan sa executive. So, kaya wag yung pangunahan. Sinabi nyo, tuloy na tuloy. Baka isang araw, hindi mo alam. Bilog ang mundo, di ba? Baka isang araw, may masilip yung Korte Suprema. Paano yan? Nakapagbitiw na naman kayo ng salita, di ba? Na rin ng issue ng umano'y blank items na nakapaloob sa 2025 General Appropriations Act. Pinagtibay din ni Kimbo ang mga naunang naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin at ng Department of Budget and Management, maging ng liderato ng Senado at mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinggil sa napunang pambansang pondo ng pamahalaan ngayong taon. Ipinunto din ni Kimbo na ang Enrolled General Appropriations Bill. So mga kababayan, tama talaga kanina yung sinasabi ni Sir Ted Filon, no? Na parang pinaglalaroan lang nila, na parang 'di ba? Pinaglalaroan po nila yung budget natin dito. Dito natin yung makikita sa 2025 national budget na kung saan nga, 'di ba? May mga blanco. Yan na pong sinasabi ni Sir Ted Filon. Ay kumpleto at walang blankong alokasyon sa mahigit 235,000 na mga line items na pinahintulutan na isama ng bicameral conference doon sa kanilang report via technical secretariat ng parehong kapulungan ng Kamara at ng Senado na magpapatupad naman ng pagwawasto at pagsasaayos kung kinakailangan at hindi ito na kakaapekto sa integridad o legalidad ng pambansang pondo. Nang lumagda ang mga miyembro ng bicameral committee doon sa kanilang report ay lahat umano ng appropriations ay tukoy at aprobado. Tinawag pa nitong si Kimbo na politically motivated ang patuloy na pagpuna sa budget at sa mga pilit itong hinahaluan ng ibang issue. Nanawagan naman si Kimbo na hindi na dapat na mga kabayan, Duterte na naman po ang kanilang gustong sisihin dito po sa pagkakabisto. No? Alam nyo, hindi nyo na po talaga maiwasan na mabubuko kayo or hindi nyo na kayang utuin pa ang mga ordinaryong Pilipino sa mga pinagsasabi ninyo. No? Duterte na naman kayo ang may kasalanan, sa Duterte nyo isisisi. No?
Grabe talaga. At ito pa mga karibin natin. Kaya abang nakikinig ako kanina sa sa mga sinasabi dito, no. Bigla kong naisip na yung Department of Education, mga kababayan, binawasan po sila, di ba? Naisip ko lang, talagang siguro ang purpose po ng gobyerno ito ay gawing mangmang, no? Ang mga ordinaryong Pilipino. Kasi kung gusto mo talagang iangat, no? Ang kalidad, ang pamumuhay ng bawat isang Pilipino, ordinaryong Pilipino, no? Kailangan mo silang i-educate, di ba? Pero dito, there is no, may suporta ba? I mean, kung talagang sumusuporta sila, dapat hindi nila binawasan, bagkus ay dinagdagan pa ang budget po ng Department of Education, di ba? Para mas masuportahan, no, yung edukasyon ng ating mga kabataan, di ba? Kaso nga lang yun ang nangyari, di ba? Palakihin pa ang issue at dapat tumanong tutukan ang mahalagang issue, lalo na ang hamon na kinakaharap kayo ng bansa, partikular na ang pangangailangan ng ating mga kababayan. PRRD daw. So yan mga kababayan, ano po ngayong masasabi dito sa sinasabi ni Stella Kim Bullock? Na politically motivated itong pagkakadiscovery. Na-discovery lang, politically motivated agad. Sinisisi dito sa mga Duterte. Ano po ang masasabi nyo dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.